May 21, 2023. Habang natutulog ang Maynila, isang gusaling halos isang siglo ng saksi sa kasaysayan ng Pilipinas ang nilamon ng apoy. Pero bago pa man ito masunog, may mga tao nang nagsabing may mga bagay na gumagala sa loob nito. Mga sundalong Hapon na tila nagmamarcha sa pasilyo. Isang babaeng nakaputi na umano'y hinahabol ng mga sundalo. Kalansing ng mga kadena sa madidilim na bahagi ng gusali. Isang babaeng umiiyak sa loob ng banyo kahit walang tao roon. At isang empleyadong nagsabing may biglang bumatok sa kanyang batok. Ginawa kong reliever kasi walang panggabi. Habang naglalakad ako, biglang may bumatok sa akin. Pero nung nag-flashlight ako, wala akong nakita. Ang nakakatakot, ang mga kwentong ito ay nagmula mismo sa mga taong nagtrabaho sa Manila Post Office. Pero bago natin sabihing multo nga ang mga ito, alamin muna natin ang madilim na kasaysayan ng gusali. Dahil sa likod ng mga haligi nito, may kasaysayang puno ng digmaan, pagkamatay, pagkawasak, at mga alaala na tila ayaw pa ring umalis. Ito ang Manila Post Office. Sa unang tingin, parang isang ordinaryong kasaysayang gusali lamang ang Manila Central Post Office. Ang gusali ay itinayo noong 1926 sa panahon ng American Colonial Period. Ang disenyo nito ay iniugnay kina Juan M. Arellano, Thomas Mapua, at Ralph Don. At bahagi ito ng malawak na pagpaplano ni Daniel Burnham para sa Manila. Ang lokasyon nito sa Liwasang Bonifacio, malapit sa Pasig River, ay hindi aksidente. Mahalaga ang lugar para sa transportasyon at distribusyon ng sistemang postal. Sa loob ng maraming dekada, dito dumaan ang hindi mabilang na mga sulat, dokumento, parcels, at iba pang komunikasyon ng mga Pilipino. Pero dumating ang panahon na hindi na lamang mga sulat ang dumaan sa gusaling ito. Dumaan din dito ang digmaan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagbago ang papel ng Manila Post Office. Ayon sa urban architect at historian na si Gerard Lico, naging garrison o kampo ito ng mga sundalong Hapones dahil sa strategic location nito. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ayon kay Lico, malaki ang posibilidad maraming namatay ditong mga Hapon kasi nga ito yung huling himpilan nila. Noong 1945, malubhang napinsala ang gusali sa labanan. Matapos ang digmaan, muli itong itinayo noong 1946 habang pinananatili ang malaking bahagi ng orihinal nitong disenyo. Kaya kapag may empleyadong nagsasabing nakakita sila ng sundalong Hapon sa loob, may isang tunay na historical event ang bumabalik sa kwento. Isa sa pinakamatindi sa mga testimonya ay nagmula kay Larry Gabarda, isang dating security guard ng Manila Post Office. 9 na taon siyang nagtrabaho sa post office. Isang Sabado ng gabi, halos naka-out na ang lahat ng empleyado. At nag-iisa siyang nag-iikot sa ika-4 na palapag. Hanggang sa bigla siyang nakaramdam ng malakas na sampal sa likod ng kanyang ulo. Hindi siya nag-isip na multo agad. Bilang security guard, ang una niyang inisip ay isang magnanakaw. Itinutok niya ang flashlight sa hallway. Pero walang tao. Ayon kay Larry, alam niyang may kwentong multo sa loob ng gusali. Pero sinabi niyang karaniwang nagpapakita lamang ang mga ito at hindi nananakit. Ang nangyari sa kanya ay iba. Dahil sa tindi ng insidente, hinala niyang maaaring isang Japanese soldier ang bumatok sa kanya. Kung iisang tao lamang ang nagsabing nakaranas ng kakaibang bagay, maaari nating sabihing isolated experience lamang iyon. Pero may isa pang empleyado ang nagkwento ng kakaibang uri ng encounter. Si Don Escalano. Mahigit 2 dekada siyang nagtrabaho sa PhilPost at naka-assign sa parcel section.
At kapag gabi, may mga bagay daw siyang napapansin. Ayon sa kanyang testimony, Pag nilalak ko na yung pintuan doon, yung feeling ba na nakapila sila dyan? ang pakiramdam niya Pag naglalakad ka, tinitingnan kang ganun. at hindi lamang iyon. Yung kalansing talaga ng kadena, pag bumabagsak step by step doon sa hagdanan, paglingon mo, wala ka naman makikita. May isa pang dating security guard na nagkwento ng halos kaparehong imahe. Ang pangalan niya ay Wilfred Hingalia. Umabot sa 35 taon ang kanyang pagtatrabaho sa Manila Post Office. At sa loob ng mahabang panahong iyon, may mga bagay siyang sinabi umanong paulit-ulit niyang nakita. Mga sundalong nagmamarcha sa hallway. Pero mas kakaiba ang isang detalye. Ayon kay Wilfred, para bang hinahabol ng mga sundalo ang isang babaeng nakaputi. Isang tinatawag na white lady. Sinabi niyang parang napansin siya ng mga sundalo. Parang mayroong lumalapit sa'yo, parang dinadaan-daanan ako. Nag-approach po ako. Bigla na lang po nawala. Pero may isa pang bahagi ng kanyang testimony. Parang mayroon silang binubulong sa akin. Hindi ko maintindihan. Kaya salita nga po. Hindi lamang mga sundalong Hapon ang sinasabing nakikita sa loob ng Manila Post Office. May isa pang testimony na sadyang nakakabahala. Si Junaisa F. Sharif, isang postal ID officer na 3 taon nang nagtatrabaho sa loob ng gusali. Ayon sa kanyang kwento, Nagpa-receive po ako dito ng mga sulat. Bigla po akong may narinig na kadena po sa paa. pagkatapos may narinig siyang tunog na parang isang nilalang na humihingi ng tulong. Sa kanyang pagkukwento, ang nakita o naramdaman niya ay tila isang duguang babae na umiiyak at humihingi ng tulong. May isa pang kwento tungkol sa isang bathroom cubicle sa loob ng post office. Si Marie Macaraeg, isang postal ID staff member, ay nagbahagi rin ng kanyang karanasan. Gabi noon, pumasok siya sa bathroom. May isang cubicle na nakasara. Binubuksan ko, wala naman tao. Walang sumasagot, pero nakalakan loob. Kumatok siya. Walang sumagot. Kaya sinilip niya ang ilalim ng cubicle. Wala siyang nakitang paa. Walang tao. Pero nang subukan niyang buksan ang cubicle, may narinig siyang umiiyak. Gumagano siya lagi. Kaya pag nagsi-CR kami, lagi kami may mga kasama. May isang kwento raw na narinig ang mga empleyado tungkol sa lugar. Kwento sa amin, may namatay daw dyan. Hindi lahat ng kababalaghan sa Manila Post Office ay tungkol sa mga multong nakikita. Minsan, isang pares lamang ng tsinelas. Si Maribel Magpantay, isang PhilPost supervisor na umabot sa 38 taon ang serbisyo, ay nagkwento ng kakaibang karanasan sa kanyang work area. May nakikita raw siyang brown slippers malapit sa kanyang desk. Hindi basta nakakalat, Yung tsinelas na brown, nakaayos siya na parang nakahakbang. na parang may taong gagamit at aakyat sa kanyang mesa. Kapag inililipat niya ang tsinelas, paglingon niya, mas malapit na ulit ito sa kanyang desk. Kasabay nito, sinabi niyang naririnig ang paglangit-ngit ng kahoy. Tila ba may naglalakad? Para sa kanya, parang may taong nasa likuran niya. May isang detalye mula kay Larry na maaaring siyang pinaka nakakakilabot sa lahat. Ayon sa kanya, hindi raw nagpapakita ang mga multo sa umaga, maliban kung mag-isa ka. Isipin niyo, isang napakalaking lumang gusali, mahabang hallway, mga silid na walang tao, at isang empleyadong mag-isa. At ayon sa testimonya ng mga taong nagtrabaho roon, doon umano pinakamadalas maramdaman ang presensya. Sa loob ng halos isang siglo, marami ng bagay ang nasaksihan ng gusaling ito. Pero noong May 21, 2023, dumating ang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng gusali.
Bandang 11:41 ng gabi noong May 21, 2023, nagsimula ang sunog sa Manila Central Post Office. Umabot ito sa general alarm, ang pinakamataas na fire alarm level bago mag-alas 6 ng umaga kinabukasan. At hindi agad natapos ang laban ng apoy. Tumagal ito ng mahigit 30 oras bago tuluyang ideklarang naapula noong May 23. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang sunog ay itinuring na aksidente. Ang pinagmulan nito ay isang discharge car battery na uminit at nagdulot ng pagsabog malapit sa combustible materials sa Mega Manila Storage Room. Matapos ang sunog, halos buong loob ng gusali ang winasak. Pero hindi tuluyang nawala ang mga gusali. Nagsimula ang mga hakbang para sa conservation at restoration. At ngayon, balikan natin ang pinakamalaking tanong. Sa loob ng maraming dekada, ang Manila Central Post Office ay lugar kung saan naghintay ang mga tao ng mensahe. Isang sulat mula sa mahal sa buhay, isang dokumentong matagal nang hinihintay, isang balitang maaaring magbago ng buhay. Pero sa paglipas ng panahon, may mga mensaheng hindi na dumating. At may mga taong hindi na nakabalik. Hindi natin masasabi kung alin sa mga testimonyang nabanggit ang tunay na paranormal. Pero masasabi natin na may mga taong tunay na nagkwento tungkol sa mga karanasang iyon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit napakaraming kwentong kababalaghan ang naiugnay sa Manila Central Post Office. Ito ang Docu Dayan. Kung nagustuhan nyo ang dokumentaryong ito at nais nyo pa akong samahan sa pagtuklas ng iba pang mga misteryo at makasaysayang lugar sa Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. At magkita-kita tayong muli sa susunod na mga kwentong hanggang ngayon ay nananatiling misteryo.